Guys, nagkakaisa ng opinyon ng mga PBA coach na malakas na team pa rin ang Barangay Ginebra kahit pansamantalang hindi makapaglalaro ang kanilang resident import na si Justin Brownlee. Yan po ang paniniwala ng marami, partikular si Rain or Shine coach Yang Yao. Tatalakayin natin yan. Itatakal din po natin ang pahayag naman ni Talk and Text coach na si Jojo Lastimosa na handa silang pumalaot sa labanan kahit wala si Mikey Williams. Yan at maraming iba pa ang ating pag-uusapan kaya panoorin nyo ang bidyong ito hanggang dulo. Pero bago ang lahat, kung gusto nyong suportahan ang ating channel, please like and subscribe. Malaking bagay na po yan sa aming mga vlogger. Sa mga nag-subscribe na, maraming salamat. At sa mga hindi pa, salamat sa pagdalaw ninyo dito sa ating channel. Kung si TNT Team Manager and Coach Jojo Lastimosa ang tatanungin, hindi raw nakakaapekto sa preparasyon ng kanilang team ang issue tungkol kay Mikey Williams. More or less ay siguradong may alam na ang marami dito nga sa issue ngayon ng two-time finals MVP. Mahigit isang buwan nang busy ang talk and text sa team practice pero nasa US pa rin si Mikey Williams. Right after po ng kanilang matagumpay na kampanya sa nakaraang Governor's Cup, ay pumunta na sa Amerika si Mikey Williams para magbakasyon. Hinayaan lang siya ng team management na magpahinga at hindi na rin siya pinaglaro sa PBA on Tour. Kung sa bagay po, ang ibang PBA teams ay ganun din naman ang ginawa. Hindi na nila pinaglaro sa PBA on Tour ang kanilang mga main players. Pero ang problema nga lang ngayon, mukhang napasarap sa bakasyon si Mikey Williams. Ayaw pa raw bumalik sa Pilipinas. Kailangan na siya ng talk and text, pero may kailangan din daw munang makuha si Williams bago siputin ang kanyang team. Anyway, wala naman tayong nabalitaan o nabasang harsh reaction o harsh words mula sa pamunuan ng Talk and Text team management. Relax na relax lang ang team manager at head coach na si Jojo Lastimosa. At ang sabi nga po niya sa media, kahit daw wala si Mikey Williams ay maayos daw tumatakbo ang kanilang preparasyon para sa upcoming Commissioner's Cup. At kapansin-pansin din kalmadong-kalmado rin si Team Governor Ricky Vargas nang matanong siya tungkol sa kanilang star player na nanalo ring Finals MVP last Governor's Cup. Ayaw pa raw bumalik eh. May magagawa ba kami? Ang ganitong kalmanting attitude ng TNT team official sa inuugali na naman ng kanilang Phil-Am guard ay dapat magbigay ng babala kay Mikey Williams. Calm before the storm, ika nga. Dapat ma-realize ni Mikey Williams, mas dapat niyang pangambahan ang tila pananahimik ng TNT management. Nagpapahiwatig ito na napuno na nga sila at ngayon handa na sila sa kanilang magiging reaksyon o aksyon para tiyakin na susundin ni Williams ang pinirmahan nitong kontrata. Basta ang natitiyak ni Coach Jojo Lastimosa sa ngayong narito na ulit si Randy Hollis Jefferson, ibibigay nila ang lahat nilang makakaya. Samantala, mapanganib na team pa rin daw ang Barangay Ginebra. Ito ang paniniwala ni Coach Yang Yao ng Rain or Shine. Kahit daw hindi makapaglaro si Justin Brownlee, sa dami raw ng mahuhusay na player ng Ginebra, magiging malakas na team pa rin ito kahit masuspindi ang kanilang resident import. Oo nga raw, mahirap mapantayan ng isang tulad ni Justin Brownlee. Pero alalahanin daw na may mahuhusay na assistant coaches ang Ginebra at mahusay din daw sa pag-i-scout ng magaling na import. Plus, ang parang unlimited resources na mayroon ang kupunan ni Coach Tim Cone. Pero aminado si Coach Yang ngayong wala sa Ginebra si Justin Brownlee, parang nagbibigay daw ito ng pag-asa sa mga independent team na at least makapasok sa finals. Pag nariyan daw kasi si Brownlee, it's either finalist o champion ng Ginebra. May kung anong agimat si Justin Brownlee na laging nag-i-step up ang laro pagdating sa playoffs at nahihila pataas ang performance ng mga kakampi. Kaya naman paborito si Brownlee ng kanyang mga teammates. Aminado si Coach Yang Yao, ngayong Commissioner's Cup ay may magaling silang import sa katauhan ni Dujan Summers. Sabi pa ng veteran coach, pwedeng maging malakas na kandidato sa pagka-best import si Summers kung sakaling makakalubog sila ng malalim sa conference na ito. Noong nakaraang PBA on Tour ay maganda ang naging record ng Rain or Shine. 8 panalo sa 11 laro. Sila ang number 2 team, kasunod ng walang talong Magnolia Hotshots.
Pero guarded optimism si Coach Yang Yao ngayong paparating na Commissioner's Cup. Ayaw niyang unahan ang maaari pang mangyari. May numbers 3 and 4 picks ang ROS sa nakaraang rookie draft at wala raw silang planong ipamigay ang kanilang mga picks. Di tulad ng nangyari noong naroon pa siya sa NLEX. Biglang-bigla, ang kanilang pick number 4 ay napabigay sa Talk and Text, who turned out to be Mikey Williams, na napakahusay pala. Yun nga lang, ayun nga, may attitude. Abang-abang pa ulit tayo sa iba pang mga kaganapan, mga idol. Ganito kaaga ay nararamdaman natin magiging masiglang conference itong Commissioner's Cup dahil puro mahuhusay ang magbabangga ang mga import ng bawat team. All accounted for na ang lahat ng import ng 11 team. Ang hindi pa lamang sure ay kung sino ang maglalarong reinforcement ng Barangay Ginebra. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Bago tayo magpaalam, may imekos-mekos na natin ang ating shoutout. Shoutout kina Edgar Hinon, SN Arsenas, Bira Blonde, June, Remy Cuabo, Mariefa Magbuo, Elena Cabadin, Joel Atienza, Renato Sardea, at si John Robert Manyaman. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.